Higit 400 buto ng tao ang nakuha sa Taal Lake simula July 10. Pero wala pa raw nagmamatch sa DNA samples sa mga kaanak ng mga sabungero. Tingin tuloy ng isang kongresista, walang saysay ang investigasyon. Nasa frontline ng balita niya si Marian Enriquez. Higit isang buwan na nang simula ng paghahanap sa mga nawawalang sabungero sa Taal Lake. Sa pagdinig kanina ng Kamara, simula July 10 ay umabot na sa 401 ang nakuhang kalansay ng tao mula sa 17 lokasyon sa lawa. The recovered sacks or mesh nets containing the human skeletal remains are usually tied to or attached to 2 sacks containing sand that serve as sinkers. 163 sa mga buto ang sinuri kong tugma sa DNA samples ng 29 na kaanak ng mga sabungero. Pero may nagmatch naman kaya? As of the report namin, sir, wala pa pong nagmatch. Wala pa? Opo, doon sa mga samples na nakuha namin sa mga relatives. Habang ang ibang buto tuluyan na raw nabulok kaya hindi na magamit. Tingin tuloy ni House Committee on Human Rights Chairperson Benny Abante, magiging walang kwenta yung investigation nyo as a truth because of that. pero depensa ng Department of Justice, hindi pa raw tapos ang kanilang pagsisiyasat. Hindi pa po kasi nakukumpleto ang mga DNA samples of the 34 missing sabungero relatives. So meron pa naman pong mahigit 300 samples pa ang hawak ng forensic group. Nabanggit din sa pagdinig na may ilang kamag-anak na raw ang binayaran na umano para manahimik. Meron po kasing mga kamag-anak ng mga missing sabungeros ang napabalitang nagpabayad na. Sa kabila nito, kumpiyansa pa rin ng PNP na hustisya pa rin ang mananaig. Sana naman hindi manguna ang pera dito. Tell you that I intend to finish this investigation hanggang At hindi ka kayang bayaran, correct? Hindi po ako kayang bayaran. Sa parehong pagdinig din, sinabi ng Department of Information and Communications Technology na higit 50 mil na ang naisarang online sabong website simula 2023. Pero tanong ni House Deputy Minority Leader Bong Suntay, bakit walang naaaresto gayong 2022 pa mula ng iban ang isabong sa bansa? Kung hindi hinuhuli yung operator, talagang palipat-lipat lang ng site yan. Depensa ng DICT at PNP, pahirapan ang paghuli dahil sa anonymity ng mga kriminal. Karamihan din daw kasi sa mga website ay ino-operate sa labas ng bansa. Nagdududa nga ho kami na yung mga sabong na yan po are not actually live or are performed in the Philippines po. Kaya po tayo walang nahuhuli dahil through VPN, it encrypts internet traffic. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.